So, hi everyone, my name is Leia. I am a physical therapist here in Germany. And now, I would like to use this platform para i-share ko yung journey ko sa mga co-PTs ko na nasa Pilipinas para magkaroon sila ng another options kung saan pa pwedeng mag-work. Kasi when I apply here in Germany, wala akong nakitang video about sa mga Pinay or Pinoy na nandito. So ngayon, paano ba ako nag-start and paano yung process? So, last March 3, 2023, doon nag-start yung application ko. And na-deploy ako this year, April 2025. So, more than 2 years. Actually, 2 years and 2 months yung naging process ko. So, eto, nag-start ako nung March 3, 2023. Tumawag sa akin si Landbase. Si Landbase is agency dito sa Pinas. So, meron kasi akong application sa Work Abroad, which is, si Work Abroad is a website kung saan doon mo na makikita lahat ng agency na merong hiring sa ibang bansa. For example, may hiring sa Dubai, sa Qatar, sa Kuwait, sa US, and sa Europe, ganun, makikita mo sa Work Abroad. So, minsan, yung mga agency naman yung tatawag sa'yo kapag merong hiring sa kanila. So, ito, luckily, tumawag sa akin si Landbase noong March 3, 2023, and meron din silang info session within that day. So, nagtanong lang sila if interesado ka. So, na-curious ako, so nag-attend ako. And then, on March 6, nag-send sila ng sponsorship agreement contract. So, dito, sa sponsorship agreement contract, nandoon yung kung ano yung ibibigay nila lahat. For example, gastos nila yung, tawag dito, yung language class from A1 to B2, yung TELC exam, at saka yung, actually pati yung medical, sinagot nila, mare-reimburse, and yung processing sa visa and other documents. So, overall, wala akong ginastos. Even yung flight ticket, wala akong ginastos. Yun lang, yung mga needs lang siguro. And then, sa sponsorship agreement dito, nandoon din kung, ang tawag dito, kapag nag-terminate ka or umalis ka sa agency, magkano yung babayaran mo or kung, ang tawag dito, magkano yung penalty. When it comes naman sa language, during first take, sagot nila yan, pero kapag bumagsak ka, gusto mong mag-take ulit, I think alam ko, dapat, sagot mo na siya dun sa second take, para at least dun sa first take, is seryosohin mo yung mismong exam. And then on March 8, naka-receive ako ng email kay TrueCare dun sa handbook kung ano yung mga kailangan pa. I mean, nandun lahat ng timeline and yung mga guidelines nila. On March 10, meron ulit documentation info session. Dito naman, nandun na ano dapat ipapasa na documents. Like, for example, diploma, TOR, COE, or yung other educational documents na kailangan. Tsaka yung mga resume mo before. And then, kailangan din pala ng pre-medical examination, like X-ray, laboratory, and including hepatitis B. For example, kung merong problem sa lungs mo, at least maagapan ka agad. Meron din palang LAT exam, parang language aptitude test, according kay AI, para itong individual's natural capacity ng person kung paano mag-learn ng language. Though parang for formality lang naman, kasi basic lang naman yung mga tanong. Kayang-kaya natin yan. And then nag-start yung A1 class ko nung, May 17, 2023 sa Enderan. Online lang naman siya. Yung schedule ko is 6 p.m. to 10 p.m. So, kayang-kaya pa mag-home care ng morning. Tapos, magka-class na lang ng via Zoom ng gabi. So, meron naman silang binigay na website kung saan mo dun makikita yung, ang tawag dito, yung mga e-books na kailangan. Tapos, A2 level, July and September. And then, B1 level, October to December. So, while ongoing ang B1 level, ng language course, meron na kaming practice interview sa employer. So, itong si practice interview sa employer, parang maraming employer dito. For example, si Company A, meron siyang rehabilitation sa iba-ibang part ng Germany. Si Company B, merong hospital sa iba-ibang part ng Germany. So, ngayon, may practice interview sa employer muna. And then, after nun, December 18, meron ng official interview. I remember, parang English pa naman yung interview dito. Parang tatanungin lang nila yung mga experience mo din before or kung saan ka nag-work. Tapos tinanong din nila kung saan mo ba prepared. Ayun nga, ang babait nila kasi tinanong nila, may option ka kung gusto mo ba yung countryside or city. So ako kasi, I think, medyo mahal ang cost of living sa city. So pinili ko is countryside. So luckily, napunta ako sa countryside na malapit lang, which is 1 hour away lang sa Berlin. Kaya sobrang lucky ko na about dun sa part na yun. So December 21, I got accepted and congratulations to me. Tapos, ongoing na yung B2 class, ano na siya, practice interview naman sa specific employer. So, itong, for example, si Company A, dadaling kita dito sa lugar na to, malapit sa Berlin. Tapos, doon ka naman na mai-interview dun sa specific employer. Yung interview naman dito is in German na. Pero, i-assist ka ng, may nag-a-assist naman, like, kapag hindi mo na masagot in German or di mo maintindihan, ita-translate naman nila. Pero mabait lang kasi mga tanong lang nila, yung experience mo before, tapos, kung bakit ka nag-PT, ganun. Mabait sila. Sobrang palmado lang. And then on March 15, I got accepted dun sa official interview and congrats ulit. On April 5 and 6, April 4 muna before exam, naka-receive ako ng confirmation letter. Parang ito yung Einstellungs MM, pero ito nakalagay dito kung magkano yung offer nila kapag partially recognized PT ka at saka fully recognized PT. Before ka kasi maging fully recognized PT, kailangan mong i-take yung exam nila per state. So, for example, dito nasa Brandenburg state ako. So, kailangan kong i-take yung for undercare ng exam nila para maging fully recognized PT ka. So, yung offer nag-iiba-iba siya per state or per company, ganon.
Tapos, okay naman yung offer. Then, April, naka-schedule kami ng TELC exam, yung mismo language na. Ito is face-to-face na siya sa The Podium, sa Enderan College. Mandalo yung ata to or Ortigas, basta somewhere over there. And then, on May 16, meron kaming employment meeting sa attorney. So, dito, pwede mong itanong kay attorney kung yung about sa offer, na i-explain niya na okay naman to, ganito, ganyan. Or kung may legal question ka pa, sasagutin nila. And then, on May 8, lumabas na yung result namin ng B2 TELC exam. So, yeah, I passed. Congratulations again. June, July, August, medyo wala pang masyadong ganap. Pero during this time, after B2 exam kasi dapat tuloy-tuloy yung language course nyo. Though yung inaral namin, Algemine, ayun yung general language. Meron pa kasi yung about Plige course, which is na parang medical naman, yung mga medical terms naman. So dito, noong September, nag-start yung DPP namin. Or yung Deutsch Philippinische Pflege, Schule, parang ganun. Parang yung mag-aaral kayo dito ng 1 month, yung aaralin nyo about medical terms in German and mga conditions, like for example, stroke, mga prophylaxis, Parkinson disease, multiple sclerosis, tapos yung mga ang tawag dito, yung iba-ibang preventions, tsaka planning, at tsaka yung treatment din. Pero dahil madalang lang ang mga PT, limited lang, sa nurses kami pumapasok, parang tawag sa kanila nursing training program. So parang saling-sisiw kami sa mga nurses, pero malaking tulong na din siya. Tapos dumating yung NOD ko last August 19, NOD or Festellungsbescheid. Dito nakalagay na galing Germany kung ano yung experience mo, kung pasok ka ba sa fully recognized PT or partially recognized PT. Pero dahil ano tayo, hindi pa ganun katagal yung experience, under pa tayo ng partially recognized PT. So, pagdating ko dito, kailangan ko pang mag-school ng, ano ba, ang daming langaw dito. Sorry na, ang tawag dito. Pagdating dito, magsushula kami, mag-i-school kami. Hindi ko alam kung ilang months, wala pang update. Pero after namin maipasa yung exam, pwede na kaming, undercut na kami or fully recognized PT. Medyo mag-iiba na yung sahod. And then, eto, yung ITA, ito yung DPP class. Tapos, yes, mag-exam din kami dun sa ITA na yun, or yung DPP. Yung exam namin is parang may bibigyan ka ng conditions, tapos gagawa ka ng presentation about it. So far, napunta sa akin osteoarthritis. So, explain mo lang yung osteoarthritis outdoors, yung medical background, anatomy, ganyan. Tapos yung, like parang ginagawa natin yung college. Pero in German kasi, kaya medyo mahirap i-explain kasi hindi natin kabisado yung lahat in German. Pero kayang-kaya naman. Mag-aral-aral lang, ganun, tsaka pray-pray. Tapos, on January, nag-process na kami ng visa sa German Embassy. Tapos, mabilis lang naman yung result. February, nag-medical na, medical exam, sa ano din to, sa Makati. And then, on March, waiting na lang din ako nung March this year. Tapos, lumabas yung ticket ko nung April 27. Hindi. Dumating yung ticket ko nung March and then it is on, April, sorry na. April, tapos yung date ko is April 27 yung flight. So, ayun. Pagdating dito, sinundo kami ng TrueCare. Si TrueCare kasi, siya yung agency namin dito sa Pilipinas, sila based. So, silang dalawa yung nag-uusap about sa process ng documents. And then, i-relay nila lahat ng information din sa employer. Si employer naman kasi, siya yung naka-handle dun sa apartment namin dito. So, sila din yung magbubook ng ticket. So, kapag okay na lahat, itong silang based sa Pilipinas, ibibigay niya na lahat ng documents sa amin. At saka, ang tawag dito. Tapos, dito, sila yung magbibigay ng ticket. Tapos, pagdating namin dito, sinundo kami ni TrueCare, siya yung agency dito. Dinala kami sa employer. Itong si employer naman, hinatid naman kami sa apartment. So, sobrang ano nila, sobrang bait nila. Tapos, nagbigay pa sila ng gift card na pang shopping. Ay, hindi, pang grocery pala. Pang grocery. Hindi pala pang shopping. Para at least may makain na. Then, yung mga apartment, kompleto na yung gamit. Ayun naman, sobrang nakakatuwa. So, ayun lang, hopefully, nakatulong ako. Or, kung may mga question kayo, tatry ko sagutin, tatry ko lang, pero hindi ko maipapangakong masasagot ko lahat. Pero I will try to answer. So, next time, I'm planning to share naman my experience as a physical therapy here, kung paano yung setup. And, yun lang. O siya, mag-a-aim ka-open na ako kasi sarado na yung grocery stores tomorrow kapag Sunday. Pahinga day kasi is, lagi kasing pahinga day yung Sunday dito. Wala talaga naka-open. O siya, bye! Chusi Kupski. Chusi!